Good morning po sa ating lahat. Naririnig niyo po ba ako? Klaro po ba, Pastor? Yan. It's nice to be back uli sa isa na namang gawain. Good to be truth. Ang sarap maglingkod sa Lord. Every Sunday, parang ang sarap ng nararamdaman mong abala ka dahil may parating na naman na gawain. At ito yung gawain kung saan tayo siyempre, nararapat lang na magbalik ng pasasalamat sa ating Panginoon. Hindi lang sa financial, kundi lalo na siyempre pinaka-the best nga doon na maialay natin sa Lord natin, walang iba kundi yung ating sarili. Sa gawain, sa ano man yung ating ginagawa sa paglilingkod sa Lord, lahat yan is binibigyan ng Lord ng credit na pagdating ng panahon, may bibigay siya sa ating parangal. Siyempre, unahin muna natin na bigay sa kanya lahat yung parangal. And sa umaga na to, ihanda natin yung ating mga sarili para magbigay tayo ng sulit ulit sa ating Lord. Ihanda natin yung puso. Mayroon nararamdaman ka mang kabigatan ngayon. Hayaan mo yung Holy Spirit yung magbigay ng kagaanan. I-let go natin ano man yung mga suliranin natin sa buhay. And hindi naman tayo dyan makakalusot. Lahat tayo ay may mga pinagdaraan ng iba't ibang mga pagsubok. Ang kagandahan lang yan is, for sure, may assurance tayo mula sa ating Lord na kahit kailan hindi niya tayo pababayaan or hindi niya tayo iiwan man. So, ihanda natin yung ating sarili. Let's just pause for a while. Bigyan ko kayo ng ilang segundo, magnilay-nilay para sa pagharap natin sa ating Lord, sigurado na atin siyang katatagpuin sa oras na ito. Yan, purihin ang ating Panginoon. And for our worship, i-open po natin yung ating mga Biblia sa Psalm 36, verse 5 to 7. Psalm chapter 36, verse 5 to 7. And this is what the Lord said. Your steadfast love, O Lord, extends to the heavens, your faithfulness to the clouds. Your righteousness is like the mountains of God. Your judgments are like the great deep. Man and beast you save, O Lord. How precious is your steadfast love, O God. The children of mankind take refuge in the shadow of your wings. Let's all bow down and pray. Lord, maraming salamat po sa umaga nito. Pinupuri ka namin, Lord, sinasamba at dinadangila. Kinikilala ka namin, Lord, na Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Diyos na mga Diyos, hari ng mga hari, at doktor ng mga doktor. Lord, wala kami ibang kikilalanin at itataas kundi ang iyong pangalan lamang, O Jesus. Dahil sa iyo lang nararapat na ibalik namin, Panginoon, ang lahat ng binibigay mo sa amin. Lahat ng resources, Lord, kalakasan, Panginoon, yung lahat ng blessing na natatanggap namin sa iyo, Lord. Sa iyo lang namin dapat ibalik, Lord. And sa umaga nito, as we worship, O God, i-guide niyo po kami, Lord. I-open niyo po yung aming isipan, yung aming tainga, yung aming mata, Lord. I-open niyo po, Lord, ng maliwanagan po kami sa kung ano ang yung mensahe na ipaparating sa amin. Gamitin niyo po yung aming bibig, O God, sa magiging tagapagsalita namin sa umaga nito, Lord. Sa speaker, Lord, sa mga tutugtog, O God, sa mga magsasalita, O God, sa mga magtitestimony, O God. Kayo po yung manguna, ikaw yung makita sa buhay namin. And we also pray, Lord, sa mga kapatiran namin, Lord, na nahihirapan, Lord, makakonek, O God. We also pray, Lord, na kayo po yung gumawa, ng way, makahanap sila ng paraan, Lord, para makakonek, O God, sa gawain. And nawa, Lord, yung mga gagamitin namin sa technical, Lord, maging okay po at walang maging problema po sa connection, O God, as we worship you. Maraming salamat, Lord. Purihin ka sa buhay namin. Binabalik po namin sa iyo ang lahat ng pinakamatas na pupuri, pagsampat, salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan. So, ihanda po natin ang ating mga sarili. Sumabay po tayo sa pagpupuri. Sabayan po natin yung ating mga music team.
Ngayon ang aahon, kakalimutan ng nakaraan. Dilim ng kahapon, isasantabi na at wawakasan. Kanang liwanag ng ibig mo, ilaw gabay sa pagbabalik ko. Awitan ng iyong katapatan at kadakilaan. Sasayaw sa saling na lawak ng iyong pagmamahal.
sutulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aming mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng haba at wagas mong magsalita. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking karunungan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di napahiran ang kabangalan, kalwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aming mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Yakap mo ako sa aking karunungan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Yakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di napahiran ang kabangalan, kalwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aming mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Salamat sa sukulang biyaya mo. Salamat sa sukulang biyaya mo. Yan, purihin ng Panginoon. Ngayon po, ihanda po natin ating mga sarili po para naman po sa pakikinig po sa salita ng Diyos.
Yan, magandang umaga po mga kapatid at purihin po natin ang Diyos sa panibagong araw na Kanya po ipinagkaloob sa atin. It's a new day and another opportunity for us para po maibigay natin yung pong ating pagsamba sa ating Panginoon. At bilang inyo pong pastor, ako po ay natutuwa at ako, nagagalak po ang aking puso na makita po ang mga kapatiran sa pagsusubikap po na makapagbigay po ng oras para po sa pagsamba sa Panginoon. Sa kabila nga po ng iba ay medyo nagiging challenge din po yung pong pag-connect dito sa Zoom. Pero yun nga, salamat sa Panginoon kasi lagi pong may mga iba pong mga kapamaraanan like yung pong itong ating pong ginagawa pagka Sunday morning, ito po ay nare-record at ito ay napapanood din po ng iba ho nating kapatiran pagka linggo na ho ng gabi, yung iba po kahit po hanggang Lunes, Martes, marami po nakakapanood. So yun po, talaga po hindi po nasasayang ang ating po mga ginagawa para po sa Panginoon. So I would like to praise God and commend yung po mga kapatiran po natin na nasa likod po ng mga preparasyon ng ating po mga ginagawa sa ating pong online na worship service. Hindi ko na po kayo papangalanan at alam na po ni Lord kung sino-sino po kayo. So tayo po ay sandaling lumapit sa Panginoon sa maikling panalangin. Father God, muli salamat po sa iyo pong kabutihan sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat sapagkat tayo nga po ay ikaw po ay nagbibigay po sa amin lagi ng bagong buhay at bagong pagkakataon, Panginoon, upang kami po ay sama-samang makapag-worship sa iyo. Lord, muli, ang aming pong kahilingan sa iyo sa umagang ito, samahan niyo po kami at bigyan niyo po kami ng karunungan sa amin pong gagawing pag-aaral ng iyong pong salita sa umagang ito. Nawa po, Lord, ay anong mga bagay na aming pong maririnig ay katulad nga po ng lagi ko pong panalangin, ito po ay magbubunga ng pagbabago o life change, Panginoon, sa amin pong mga buhay. Lord, be with us today. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samot dalangin. Amen. Mga kapatid, sa bawat araw po ng ating buhay, mayroon po tayong mga oras na ginugugol para po sa iba't ibang mga bagay. May oras po tayong itinatalaga para po sa ating pagtulog at sa ating pong pamamahinga. At normally po ay yung pong 8 oras hanggang 10 oras doon po sa 24 hours of the day ay ating pong ginagamit sa ating pong pagpapahinga. Ito man po ay mga malalim na tulog o ito man ay mga idlip na tinatawag. At yun po yung mga normal, ano po. May oras din po tayong ginugugol sa pagkain. Yung pong oras na ginagamit po natin sa pag-aalmusal, sa ating pong tanghalian, sa ating pong hapunan. And at the same time, gayon din po sa oras na ginugugol po natin sa ating pong pagmimerienda. Siguro po more or less, mga pag pinagsama-sama natin yan, mga 1 oras at kalahati ang pinakamababa po yan na ating pong nagugugol. At sa 24 hours ano po. Ngayon din may mga oras din naman po tayong itinatalaga para po sa ating pakikitungo o pakikipag-fellowship sa iba po nating mga kapatiran o sa ating pong mga kaibigan. Either ito po ay in person o kaya naman po ay sa pamamagitan ng mga online. Ngunit alam po ba ninyo na mahabang oras din po ang ginugugol ng marami sa atin doon po sa tinatawag po na pagtatrabaho. So meron po tayo sa pagtulog, sa pagpapahinga, sa pagkain, sa pakikipagkaibigan, pakikipag-fellowship. Pero meron din po tayong oras na ginagamit sa pagtatrabaho. Maaaring unaware lamang po ang karamihan sa atin. Ngunit malaking bahagi po ng bawat isa sa atin ang nagtatrabaho. Kasi ang kadalasan po iniisip po natin pag sinabi pong trabaho, ito po inaandun po sa kumpanya lamang, ano po. Pero actually, pag sinabi pong trabaho ay napakalawak po dito. But doon po tayo sa kung pananaw po natin na ang trabaho po ay yung tayo po ay pumapasok sa kumpanya o tayo man ay may mga negosyo. Malaking oras po ang ating pong ginagamit para po sa pagtatrabaho. I am not promoting child labor, ano po. Ngunit hindi ba't bata pa lamang po tayo ay tinuturuan na po tayo magtrabaho ng ating mga magulang. Ako po, natatandaan ko po noon as early as siguro po mga 7 or 8 years old pa lamang po ako ay inintroduce na po sa akin ng aking mga magulang yung pong kahalagahan ng pagtatrabaho. Again, ano po, hindi po ako nagpo-promote ng child labor. Pero yun nga po, marami po tayong kapamaraanan noon. Kahit ngayon po, ano po, yung mga bata ngayon, yung pong ating mga kabataan,
Yung pong magtinda lang ng kahit ano-ano, trabaho na rin po yun. Kung ikaw ay isang estudyante na nag-online selling, trabaho na din yon. Although yung pag-aaral mo, kung ikaw man ay mga youth, sa mga youth, ano po, yung pag-aaral niyo, masasabi natin na siya mong pangunahing trabaho sa ngayon. At yung work ethics natin noon, ay hindi rin po natin napapansin, ano po, na ito po pala ay nadadala natin sa ating pong pagtanda, sa ating pong pagkakaedad. Sabay po ng dagdag na taon po sa ating mga buhay, yung pong mga work ethics na ating pong natutunan in the past, nung tayo po ay mga bata pa. Ito po ay dala-dala natin hanggang sa panahon po natin ngayon. At ito po ay patuloy po rin pong nai-improve. Pero mga kapatid, ano po, ito po isang simpleng katotohanan. Some people are idle at work, while others make an idol of work. Ano po ang ibig sabihin niya? May mga tao po na hindi nagpapahalaga sa kanilang trabaho. Sila po yung mga idle at work. May mga tao na ayaw magtrabaho. O kung nagtatrabaho man po ay pa-easy-easy lang sa trabaho. Meron naman pong sobrang nagpapahalaga sa trabaho. Yan naman po yung idol of work. At halos lahat ng lakas at panahon at atensyon ay doon na po ibinubuhos sa pagtatrabaho. Na para bang ginagawa ng Diyos ang trabaho. Dino-Diyos na po ang trabaho. Ano po ang solusyon sa problemang ito? Mga kapatid, dapat po nating maunawaan kung ano po ang sinasabi ng Diyos o ano po ang katuruan ng Biblia patungkol po dito. Tungayan po natin ang sinasabi dito po sa Proverbs chapter 12 verse 11, doon po sa New Living Translation ang pagkakasabi po ay ganito: a hard worker has plenty of food, but a person who chases fantasies has no sense. At maganda po, ano po, na lagi po rin natin basahin sa Tagalog, mabuting balita Biblia, ang magsasakang masipag, bagamat ito po ay ihinalintulad po sa magsasaka, ano po, ang magsasakang masipag ay laging sagana sa pagkain. Ngunit ang walang sapat na pangunawa ay nagsasayang ng oras sa mga walang kabuluhang gawain. Ano po ba ang mga biblical truths na atin po makikita mula po rito sa talatang ito na pwede rin po natin ikawing mula po sa ibang mga talata sa Biblia? Pag-usapan po natin yung pong tinatawag po natin na theology of work. Ano po ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa pagtatrabaho? Number 1, work is part of God's good creation. Maganda po ito. Ito po yung bahagi po ito nung pong mga bagay na nilalang ng Diyos. Hindi po ito resulta ng pagbagsak ng tao sa kasalanan. Kung ating pong mabilisan titignan, browse lamang po tayo sa Genesis chapters 1 to 3. Ito po yung mga ilang katotohanan na makikita po natin. Iniisip po ng marami na ang trabaho po ay resulta ng pagkakasala ng tao. Parusa sa kasalanan, kumbaga. Consequence. Yun po yung karaniwang iniisip ng maraming tao. Malinaw po sa Genesis chapter 1 na ang Diyos po mismo ay nagtrabaho. Nagtrabaho in the sense na sa loob po ng 5 araw inilikha niya po ang lahat ng pangangailangan ng tao. So nagtrabaho po ang Diyos. Patuloy po siya nagtrabaho para mapangalagaan ang lahat ng kanyang nilikha. Kaya nga po sa ika-6 na araw ay nilikha naman po ni ang tao upang maging tagapangasiwa ng lahat ng kanyang nilikha. Nilikha po ng Diyos ang lalaki at babae para po pagtulungan ang trabahong bigay ng Diyos. Ano po ang trabahong ibinigay ng Diyos sa tao? Pangalagaan ang kanyang mga nilikha. Kaya ang kanya pong job description ay ganito. Ang sabi po doon sa Genesis chapter 2 verse 15, pinatira ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden ang taong nilikha niya para mag-alaga nito. Yun po ang job description, pangalagaan yung mga bagay na nilikha ng Diyos. Meron siyang trabaho from the very beginning. Wala pa po ang kasalanan, pero naandun na po ang trabaho. Alam po ng Diyos na kailangan ni Adan ng katuwang at hindi po niya ito kayang mag-isa. Kaya nga po ang sabi ni Lord doon po sa Genesis chapter 2 verse 18, hindi mabuting mabuhay ang tao na nag-iisa lang. Kaya igagawa ko siya ng kasama na tutulong sa kanya
at nararapat sa Kanya. So dito po makikita po natin yung pong theology of work, hindi lamang po ibinigay para po sa isang tao, maging doon po sa kanyang kasama sa buhay. So pwede po natin sabihin dito na ang katuroang ito ay patungkol po sa pagtatrabaho at gayon din po sa pag-aasawa. So something for us to think about. Sa buhay po bilang may asawa, sa atin po na meron po tayo po na may mga asawa, ano po, mayroong mga partner sa buhay, hindi po ibig sabihin na kailangang parehong kumikita ng pera ang lalaki at babae. Hindi kinakailangang nagtatrabaho pareho ang lalaki at babae. Although may mga sitwasyon po na kinakailangan namang talagang magtrabaho ang dalawa. Ngunit ang trabaho po na protektahan ng pamilya, tustusan ng pamilya, mapalaki ang mga anak ayon po sa kalooban ng Diyos, ay mga trabahong pinagtutulungan po ng mag-asawa. So yun po yung design ng tao, ng Diyos sa tao. Nilikha niya po si Adan, binigyan niya po ng kasama para po magtrabaho at para bigyan din po ng proteksyon ng kanya pong pamilya. Ibigay po ang pangangailangan ng kanya pong pamilya. So maganda po talaga ang disenyo ng Diyos sa pagtatrabaho at sa pag-aasawa. Ang disenyo po ng Diyos sa pagtatrabaho at sa pag-aasawa ay upang maging salamin ng kanyang kadakilaan, kagandahan at kabutihan. Ngunit dahil po sa kasalanan ng tao, hindi po ganon ang nangyari. Ito po yung disenyo ng Diyos sa tao, sa atin. Pero dahil nga po sa kasalanan ng tao, iba po ang nangyari. Matapos po magkasala, itong si Adan at si Eva, ano po ang sabi ng Diyos sa kanila? Dahil sa inyong ginawa, ay susumpain ko ang lupa. Kaya sa buong buhay mo ay magpapakahirap ka ng gusto para makakain. Ito po yung sinasabi doon po sa Genesis chapter 3, verse 17. Again, mga kapatid, tandaan natin, work was already there when sin entered the world. Naandun na ang trabaho sa tao bago pa man dumating ang kasalanan sa tao. Ngayon, ang tanong, ano ang naging consequence ng kasalanan sa trabaho? Again, ano po, hindi ang trabaho ang naging sumpa at parusa ng Diyos sa naging kasalanan ng tao. Hindi ang trabaho ang naging sumpa at parusa ng Diyos sa naging kasalanan ng tao. Ito ay ang futility at frustrations o yung pakiramdam na kahit subsub na sa pagkatatrabaho ay parang lagi pa rin kulang. Trabaho ng trabaho, pero parang walang nangyayari, parang kulang pa rin. Iyon po yung naging consequence nito sa buhay ng tao. Yung pong futility, yung pong frustration sa ating pong mga ginagawa. So another theological truth about work is this. Without God, work is worthless. Kung wala po ang Diyos sa ating pong mga ginagawa, ang mga bagay na ating pong ginagawa ay pawang walang kabuluhan. Actually, mahirap po talaga magtrabaho. Maging ito man po ay para sa ating sarili o maging ito man ay para po sa iba. Minsan ay nakakapagod. Minsan po, frustrating. Nakaka-frustrate. Na parang wala namang kabuluhan. Ngunit sabi nga po doon po sa Ecclesiastes chapter 2, verse 22 hanggang 22, ito po ang sabi ng mga ngaral, ano po? Kaya nga, nanghihinayang ako pagkat ako ay nagpapakapagod ng gusto sa mundong ito. Lahat ng pinagpapaguran ng tao ay pinamumuhunan niya ng karunungan, kaalaman at kakayahan. Ngunit pagdating ng araw, ay iba pa ang magpapakasaya sa mga pinagpaguran niya. Ito ay walang kabuluhan at ito ay hindi tama. Verse 22, sabi niya, nagpapakapagod at nagpapakahirap ng gusto sa mundong ito ang isang tao, ngunit para saan ba ang pagpapagod na ito? Katulad po ng Book of Proverbs, ang aklat po ng mga ngaral na pinaniniwalaan din po na isinulat ni Haring Solomon ay naglalaman ng napakahabang litanya ng kawalan ng saysay ng napakaraming bagay.
Kasama na po doon sa litanya na ito ng pagiging worthless ay yung pong patungkol po sa work o sa trabaho. Ngunit ang mga ngaral po ay nagbigay ng conclusion doon po sa chapter 12 verses 13 to 14. At ito po ang kanyang conclusion. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong patungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Mga kapatid, ano po, the purpose of work or everything we do is to glorify God. Bigyan po ng karangalan o ng parangal ang ating pong Diyos. Natural lang po na kung nilikha tayo ng Diyos ayon po sa kanyang larawan, ano po, in His image, bahagi po ng layunin natin sa buhay ay ang pagtatrabaho. Dahil siya nga po mismo ay nagtrabaho. In 5 days, ano po, in 5 days plus 1 day, ano po, ang Diyos po ay nagtrabaho. On the 7th day, siya po ay nagpahinga. Ang Diyos po ay nagtrabaho, kaya dapat po tayo rin po ay nagtatrabaho. Kaya nga po sa ginagawa ng ating mga kamay, sa pangangalaga po at pagpapayaman sa mga bagay na ating po mga tinatamasa sa ating buhay, ipinakikita natin ang kagandahan at kabutihan ng Diyos na siya pong lumikha sa atin. By the way, ano po, katulad po ng nabanggit po kanina, kapag sinasabi po natin o pinag-uusapan po natin ng salitang work o trabaho, ang madalas po na pumapasok sa kaisipan ng marami ay employment o kaya po naman po ay mga business. Ngunit sa payak at simpleng definition, ang salitang trabaho po ay nangangahulugan ng anumang physical o mental activities na ating ginagawa ng ang layunin po ay makamtan ang isang bagay na ating pong ninanais. Umaasam po tayo ng tinatawag po na end result sa anumang mga bagay na ating pong ginagawa. At siyempre po, yung pong end result na gusto po natin, yung pong mga magagandang bagay, yung pong mga paborable para po sa atin. Ang lahat po ng ating ginagawa, katulad nga po na sinabi dito po sa Ecclesiastes, ano po, ay meaningless kung ang Panginoong Yesus ay wala po sa ating buhay. Everything is meaningless if Christ is without in our lives na po. Everything we do will be worthless kung ang Panginoong Yesus ay inaalis natin sa sentro ng ating mga ginagawa. The point is, ito ano po, dapat po sa anumang mga bagay na ating pong ginagawa, ito man po ay sa trabaho, ito man po ay sa ministry, dapat ang Panginoong Yesus po ang siyang nasa sentro. Physically, ano po, ang Panginoong Yesus ay ang Diyos na nagkatawang tao na bago po humarap sa mga tao upang ipangaral ang gospel of the kingdom, ay nagtrabaho muna at namuhay bilang isang karpintero. Bilang ganap na tao po ay binigyan po niya ng dignidad ang isang ordinaryong trabaho. Ginawa po niya ito sa ngalan ng Diyos Ama na siya pong nagsugo sa kanya. And spiritually, at bilang ganap po na Diyos, siya po ay namuhay ng walang nagawang anumang kasalanan. At sa krus, doon po ay inapo yung lahat ang ating mga kasalanan. Pinagtrabahuan po niya ang isang bagay na hindi po natin kayang pagtrabahuhan. Yung pong kaligtasan po natin, yun po yung pinagtrabahuan ng ating Panginoong Kristo. Ito po ay tumutungkay doon po sa eternal na kaligtasan na siya pong ninanais na makamtan ng halos lahat ng tao. Ang kapatid, ano po, tapos na ang trabaho. Ginawa na ito ng Panginoong Yesus. Kaya nga, nangangahulugan din po ito na hindi na po dapat natin iniidolo ang ating mga trabaho. Naandyan po ang trabaho, pinagkatiwala po sa atin ng Diyos, pero dapat po hindi na po natin ina-idol ang trabaho. Ang acceptance na kailangan po natin, ang security na kailangan po natin, ang pleasures na kailangan natin, hindi na po dapat sa pera o sa trabaho o sa anumang performance natin titignan. Ano po? Hindi na po natin dapat doon tinitignan. Bakit po? Nasa atin na po ang lahat.
ano po ba yung nasa atin? Si Kristo na po. Nasa atin na ang lahat ng ito dahil po sa Panginoong Jesus na nasa atin. He is our all in all. Siya po ang lahat-lahat sa atin. At dahil po siya ang lahat sa atin, wala na pong kulang. Kung siya po ay nasa atin, wala na pong kulang. What matters now is not the kind of work we have, but that everything we need ay meron na nga po tayo dahil po sa Panginoong Jesucristo. At siguro po, maganda pong i-relate pa rin po ito doon po sa ating po mensahe na Sunday, yung pong desires and contentment. Pero dito po, focus lamang din po natin ngayon dito, doon po sa trabaho na ibinibigay po sa atin ng Panginoon, magkaroon din po tayo ng contentment at gawin po natin yung pong ating best doon po sa trabaho ipinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. So going back to Proverbs chapter 12 verse 11, ang magsasakang masipag ay laging sagana sa pagkain, ngunit ang walang sapat na pag-unawa ay nagsasayang ng oras sa mga walang kabuluhang gawain. Bilang life application po ng talatang ito at ng dalawang theological truths sa ating pong napag-usapan, nais ko po itong ikawing sa ilang pong sinabi ni Pablo patungkol po sa pagtatrabaho. Wisdom in works. Paano po natin ito maisa sa pamuhay? Number 1 po, work with all your heart. Ayon po sa Colosas 3:22, mga alipin sa lahat ng bagay ay sundin ninyo ang inyong mga amo. May nakakakita man o wala, maglingkod kayo hindi upang kalugdan ng mga tao, kundi dahil sa kayo'y talagang tapat at may takot sa Panginoon. Although ibang-iba po ang setup noon sa setup po natin ngayon. Yung pong alipin na binabanggit po rito ay mga hindi lamang po yung servant sa panahon po natin ngayon. Alipin as in slave po. Pero ang sabi po rito, sa lahat ng bagay sundin ninyo ang inyong mga amo. Ito po ang payo ni Apostol Pablo doon po sa mga alipin po. Ang panahon po natin ngayon wala na pong mga alipin. Although sa panahon po natin ngayon, meron po mga tinatawag na mga human trafficking o yung po mga tinatawag na unfair labor practices. Yun naman po mga labor practices sa ngayon ay masasabi po natin magkakaiba. Depende po kung saan bansa tayo nagtatrabaho. Actually, miski rito po sa Pilipinas, kung nasa ibang rehiyon ka, iba rin po ang mga polisiya patungkol po sa mga labor practices. Pero dito po makikita po natin sa Colossus chapter 3 verse 22, hindi po inatake ng Panginoong Yesus at hindi rin po inatake ni Pablo yung pong sistema noong mga panahon na yon, kundi po ang kanila pong i-direct and dinadirect po nila rito ng Panginoong Yesus at ni Pablo mismo ay yung pong puso ng tao. Na kung naandyan po ang sistema, magpapasailalim po ang tao doon po sa sistema. Again, they were concerned about the heart. Hindi naman po talaga mababago ang sistema hanggat hindi po nababago ang puso ng tao. Magbago-bago man po ang sistema, pero pag ang puso po ng tao hindi nagbabago, lagi lamang po nilang kakalabanin ang sistema. Ano po ang kinalaman noon sa pinag-uusapan natin ngayon? Maaring meron po sa atin na ang sistema po sa opisina o sa gobyerno o sa negosyong pinagtatrabahuhan ay hindi maganda. Tingin ninyo hindi makatarungan. Tingin ninyo hindi patas. Oo nga't may problema po sa labas. Mga kapatid, tandaan po natin. Maaaring may problema nga doon sa labas, doon po sa mga pinagtatrabahuan natin. Pero huwag mong kalilimutan na maaaring may problema ka din sa kalooban ng iyong puso. Tayo, may problema din tayo sa kalooban ng ating mga puso. At ang kondisyon ng puso natin ay makikita sa uri ng ating po mga pagtatrabaho. Whether we like it or not, nagmamanifest po sa atin. Yung pong laman ng ating puso, nagmamanifest po doon sa ginagawa po nating trabaho. Kaya mga kapatid, check your heart right now. Pinapahalagahan mo ba ang trabaho mo sa ngayon o puro ka reklamo? Ginagawa mo ba ang trabaho mo dahil kailangan mo lang kumita? Ginagawa mo lang ba ito para sa sweldo o para sa upa? Ginagawa mo ba ito nang masaya ang iyong puso? Nakikita mo bang mahalaga ang ginagawa mo? O naiinggit ka doon sa ginagawa ng iba? Nagpupursige ka ba?
Kasi meron kang gustong patunayan sa iyong sarili at sa iyong kapwa. O baka naman hindi ka nagtatrabaho. Pumapasok ka man sa trabaho pero nag-aaksaya ka lang ng oras sa mga walang kabuluhang bagay. Nagnenegosyo nga pero inaaksaya lamang ang mga oras yung pumagpuhunan sa mga walang kabuluhang bagay. Actually mga kapatid, ano po, marami pong mga tao ang masipag magtrabaho. At alam po ba ninyo na even mga non-believers, mga hindi po mga mananampalataya, napakarami pong mga masisipag. Ang kaso po, ano po ang problema? Ang problema po ay yung pong mga motivation ng kanilang puso. Ang iba po ay nagsisipag para lamang po i-please ang kanila po mga supervisor, ang kanila po mga boss. Bakit po nila ginagawa yon? Para siyempre, kung mas malapit sa mga nasa taas, mas mabilis ang promotion, mas tataas ang kita. Kaya yung iba po, kahit hindi po masaya sa kanila pong trabaho, doon po sa kanila pong uri ng trabaho, gagawin pa rin po nila yung trabaho dahil lamang po sa mga nabanggit na motivation. Hindi po masaya ang puso pero ginagawa para maging malakas doon po sa may-ari ng negosyo. Ngunit iba po ang sabi ni Pablo, ang trabaho po, anumang trabaho, dapat nanggagaling sa isa pong pusong masaya. Masayang naglilingkod. Kasi po yung trabaho, tinitignan po na ang boss, hindi po yung may-ari ng negosyo, kundi ang kanya pong boss ay si Kristo, ang Panginoong Yesus. Kaya kanya pong ginagawa, hindi po pakitang tao. Kumusta po ang inyong puso sa pagtatrabaho? Maaring meron din po sa atin ang mayroon pong pakiramdam na boring na, nakakabore na yung pong trabahong ginagawa. Paulit-ulit na lang. Nakakasawa na. Tinitiis na lang kasi wala namang ibang choice. Pero mga kapatid, tandaan po natin, meron po tayong choice. Kung ang puso po ng bawat isa sa atin ay busog ng pagmamahal ng Panginoong Jesucristo, hindi po natin kinakailangan na magpakitang tao. Hindi po natin kinakailangan magpakitang gilas o kuhanin po ang approval ng ating po mga superior. Kasi nga po, kung ang puso po natin ay punong-puno ng biyaya ng Panginoong Jesucristo, ang pagtatrabaho po natin ay tiyak na manggagaling mula po sa ating mga puso. So kung kayo man po ay trabahador ng isang kumpanya, malaki man o maliit ang kumpanyang inyong pinapasukan, ipakita po ninyo ang inyong pong respeto at paggalang. Gawin po ninyo ang trabahong ipinapagawa sa inyo ng inyong supervisor. Maliban na lamang po siyempre kung ang kanya pong ipinagagawa ay labag sa kalooban ng Diyos o kaya po ay against the law. Pag sinabing mandaya kayo, you obey God rather than men. Kahit pa demotion o pagbaba ng katungkulan ang maging kapalit nito. Sa mga nasa position of authority naman, maayos sa pagtrato, tamang pasweldo, tamang pakikitungo, ito po ang dapat nating ipakita sa ating mga manggagawa. Kahit po doon sa mga kasambahay po natin, ano po, meron po tayong mga kasambahay. Bilang katiwala po ng Diyos, nagbigay po sa atin ng posisyon na iyan. Manager man po tayo, o owner, o supervisor, o ministry leader, ano po, isama na rin po natin yung pong gawain sa loob po ng church. Tandaan po natin na ang Diyos po ang ating pong general manager. Siya po ang ating big boss. Kaya dapat po ay lagi pong maluwag sa ating puso ang ating pong mga ginagawa para po sa ating pong big boss. Pangalawa po, work for the Lord and not for men. Colossians chapter 3 verse 22, sabi po dyan, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. May mga pagkakataon po na tayo po ay nagtatrabaho. Again, ano po, ngunit wala naman po ang ating puso sa ating pong ginagawa. Yung po bang basta lang magawa ang trabaho ay okay na. At sabi ko nga po, kahit po sa ministry sa church, minsan ay nangyayari po ito. Na basta magawa lamang po yung pong isang bagay na naka-assign sa kanya ay pwede na. Tandaan po natin ano po, dapat kay Lord hindi po pwede yung pwede na. Dapat yung bibigay po natin kay Lord kasi yung pong big boss po natin is the great God na ating pong pinaglilingkuran. Dapat ang binibigay po natin
yung pong pinaka-best para po sa kanya. Ano po? Ngayon, bakit po nangyayari yung pong mga parang pwede na ang pwede na? Nangyayari po ito dahil nakakalimutan po natin kung sino po ang tunay nating pinaglilingkuran. Sa halip po na Panginoong Yesus, ang ating pong itinuturing na master, ano po ang nangyayari? Sa tao po tayo tumitingin. Kaya nga po kapag hindi natin kursunada ang nangangasiwa sa atin, sa halip po na pagbutihin ng trabaho ay ginagawa na naman po natin ito ng kahit po wala na sa standard. Bilang mga tunay na tagasunod ng Panginoong Yesus, dapat ay alam po ng bawat isa sa atin na tayo po ay pawang mga alipin ng Panginoong Jesucristo. We are servant of the Lord Jesus Christ. Siya naman po ang dapat nating kinikilalang master. Siya po ang hari na dapat ay palagi ang pong nasusunod sa ating pong buhay sa lahat po ng pagkakataon. Hindi po doon sa mga special na pagkakataon po lamang. At kung kinikilala po natin na siya po ang may-ari ng ating mga buhay, we will do everything for His glory alone. Gagawin po natin ang lahat ng bagay para lamang po sa kanyang papurihan. Gagawin po natin ang ating best sa ating mga workplace at maging sa ministry upang mas mapakilala rin po natin ang Panginoong Jesucristo sa ibang tao. So as we offer to Jesus whatever things we do, ito man po ay sa sekular o sa church ministry, tandaan po natin, mga kapatid, ano po, na hindi po nawawala ng kabuluhan ang lahat ng ginagawa nating trabaho para sa Panginoon. Kahit sa mga panahong feeling natin ay makaramdam natin ay palpak o sumasablay po tayo, nagkakamali tayo. Again, mga kapatid, ano, normal lang po yan yung magkamali. Kung sa ating mga bagay na ginagawa, nagkakamali po tayo sa trabaho man o sa ministry. Kahit na sa mga panahong nakikita po natin na mas nakakaangat pa po sa buhay ang mga taong hindi naman naging tapat sa trabaho nila. Huwag po tayong maiinggit sa mga ganun, mga kapatid. O ito, yung kapitbahay ko, kaya lang naman na-promote yan dahil lang naman sa kanyang pagsipsip sa aming boss Huwag po tayong maiinggit pagka ganun, mga kapatid, ano po. Kung di po sila tapat, kahit po sila kung sila man po ay napopromote, kahit di po sila tapat, tayo po, kahit di po tayo napopromote, manatili po tayong tapat sa ating pong ginagawa. Kasi po, si Lord po nakakakita, ano po. At again, ano po, si Lord po yung ating pinaglilingkuran, hindi po ang tao. So manatili po tayong tapat hanggang wakas dahil we are working for something greater. That we are working for Jesus, not for anything else. Hindi po para po sa ibang tao. So kung naniniwala ka na ang Panginoong Yesus ang iyong pinaglilingkuran, kapatid, ano po? Kung ang Panginoong Yesus ang iyong pinaglilingkuran sa iyong trabaho, ano ang dapat mong gawin? Magtrabaho ka ng mabuti. Ngayon kung ikaw ay estudyante, nag-aaral ka pa lang, ano ang dapat mong gawin? Mag-aral kang mabuti. Kasi yun ang trabaho mo sa ngayon. Ngayon, kapag nakatapos ka na, magtiyaga ka na maghanap ng trabaho. At kung ikaw naman ay meron ng trabaho na, mahalin mo ang iyong trabaho. Pagbutihin mo ang iyong trabaho. Ngayon, sabi mo, Pastor, ano na ako? Retire na ako. Retired na ako. Anong dapat kong gawin? O, kung dahil sa edad, o dahil sa kapansanan, ikaw ay natigil sa trabaho. Hindi ka na makapagtrabaho tulad ng iba. Ano ang dapat mong gawin? Gawin mo pa rin ang makakaya mong gawin. Gawin mo yung mga bagay na sa tingin mo ay ibinibigay sa iyo ng Diyos na kaya mo pang gawin. Ayon sa kapamaraan ng ibinibigay sa iyo ng Diyos. Mga kapatid, ano po? Hindi po ginarantyahan ng Diyos na lahat ng bunga ng ating pagsisikap sa trabaho ay makukuha natin sa mundong ito. Wala pong guarantee na anumang mga pangarap po natin ay ibibigay po ng Diyos. Pastor, nagsisikap naman ako Ang sipag-sipag ko naman sa trabaho Di ba dapat gantab ka na ako ng Diyos? Kapatid, wala pong ganong garantya, ano po. Ngunit ginagarantiyan po tayo na anumang trabaho na inaalay po natin ng buong puso sa Panginoong Yesus ay hindi po nawawalan ng saysay. Hindi po nawawalan ng kabuluhan. Hayaan niyo pong tapusin ko po ang life application na to doon po sa sinasabi doon po sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Ang sabi po dyan, therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable,
always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. So mga kapatid, maganda po, ikawin po natin yung pong ating mga pinag-usapan. Again, ano po, sa lahat po ng mga trabahong ipinagkakatiwala sa atin ng Diyos, ito man ay sekular na trabaho, ito man ay trabaho o ministry sa loob ng church o sa bigger body of Christ, nagmi-mission ka man sa workplace, sa simbahan, gawin natin ang lahat ng ating ginagawa nang hindi po, yes, sa puso po natin, mayroon po tayong desire ng reward. Pero again, ano po, wala pong garantiya na yung reward na ating pong gusto mangyari, hindi po lahat yan ay ibibigay ng Diyos. Pero tandaan po natin na sa lahat ng mga bagay na ginagawa po natin sa Diyos, ang mga bagay na ito ay hindi po nawawala ng kabuluhan sa Kanya pong harapan. Yan po, sige po mga kapatid, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyo pong salita na amin pong napag-usapan sa umaga ito. Salamat po sapagkat patuloy niyo po kami pinagkakatiwalaan ng mga trabaho, magkakaibang uri ng trabaho. Ito man po, Panginoon, ay sa sekular na trabaho, sa church, sa ministry. Salamat po, Panginoon, na sa mga pagkakataon na minsan pakiramdam namin hindi po namin kinakaya ang isang bagay, pero naandyan ka po palagi para po kami ay tulungan. At sa mga pagkakataon na kami po ay nagkakaroon na rin po ng limitasyon sa aming po mga katawan, lagi ka rin po nagbibigay, Panginoon, ng mga pagkakataon sa amin na mapalitan po ng oportunidad yung pong na iba po mga trabaho. Na sa gayon po, Panginoon, ay patuloy pa rin po kami nagiging productive at patuloy pa rin po kami nakakapagbigay ng glory sa iyong dakilang pangalan. So Lord, muli ang aking pundalangin, ang mga salita mo patungkol po sa karunungan at patungkol po sa pagtatrabaho ay makita po namin na kung ano po yung theology na kapaloob po rito. At ito po ay ma-apply po namin sa aming mga pang-araw-araw na buhay. Salamat po, Panginoon, at aming po ibinabalikan lahat ng papuri at salamat sa tanging pangalan lamang ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas, ang aming Big Boss. Amen. 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 So, tanong dyan, who's your boss? Siyempre, di ba, ang Lord, siya yung nagbibigay kasi ng lahat sa atin. So, purihin ang Lord sa napakaganda. Maiksi, ngunit napaka malaman na mensahe na ibinigay ng ating pastor. So, salamat po, Pastor, sa napakaganda pong mensahe dahil dito po parang na-refresh po kami. Ano nga ba yung purpose? Ba't kami nandito? Para saan ba kami? Ano ba yung dinesign mo sa amin? And so, as we continue sa gawain, dumako naman tayo for maganda to, yung huddle na tinatawag. So, yung usual kasi na ginagawa natin is 10 minutes. So, bibigyan namin kayo nung onting extension, but didepende naman po ito kung kayo medyo mabibitin. Siguro i-maximize na lang natin siguro yung 15 minutes, pinakamahaba na bet. Wala pong pumipigil sa atin sa 10 minutes. Basta sa 15 minutes po, cut off po tayo. And ito po yung maganda nating pag-usapan na nakakawing naman dun sa sinabi or na-deliver na message ni Pastor. Sabi, ano ang pakiramdam ang ibinibigay sa iyo ng iyong trabaho o anong mang bagay na iyong pinagkakaabalahan sa kasalukuyan? So, paano mo ito maikakawig sa iyong paglilingkod sa ating Panginoong Hesus? So,
punta na po tayo sa isang gawain naman, which is yung offertory scripture. Sabi po sa Matthew 6:19-21, "Do not lay up yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also." So, puri ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. Maraming binibigay ang Lord sa atin na resources. But then, yun, sa different resources na binibigay niya sa atin, kay Inam, na binabalik natin sa kanya yung ating mga kaloob sa iba't ibang kapamaraanan. We offer you, O Lord, ourselves and our work. Please accept it as a token of our gratitude to you, and in the hope that it will contribute the building of your kingdom on earth through Jesus Christ our Lord. Amen. So, purihin ang Lord sa pagbabasa ng salita. Then, magpa-flash din po sa screen yung atin pong bank name, wherein yung BPI yung ating main bank. Pwede po tayong magbigay. Kung nahihiya po tayong pakita sa bibigay, pwede po natin gamitin tong BPI account na to. And ang Lord naman po, hindi tumitingin sa kung ano yung binibigay natin, kundi dun sa nagbibigay or sa puso ng nagbibigay nito. So, purihin ang Lord sa buhay ng bawat isa. Siyempre, nag-accept din tayo ng mga tithes, offerings, and pledges and financial donations. Pwede rin through online bank transfer. And siyempre, you can make money transfer to Bank Philippines Islands na nakikita natin sa screen natin. May account name na Jesus the Wonderful Savior Baptist Church. And dako po tayo sa ating closing prayer and benediction. Sige po, tayo po ay manalangin. Father God, muli salamat po sa oras na iyo pong pinagkalob sa amin. Salamat po, Lord, sa mensahe. Salamat po sa mga awitin. Salamat po sa mga tao na iyo pong ginamit. Salamat po, Lord, sa mga kapatiran na amin pong nakasama ngayon. At higit sa lahat, Lord, salamat sa iyong presensya sa amin pong kalagitnaan. Muli, Lord, as we end this worship service, we entrust to you everything, Lord. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat-lahat sa amin. Even po, Panginoon, ang aming buhay, ang aming pong trabaho, ang aming pong mga pinagkakaabalahan, ang aming pong ministry, ang aming pong mga pamilya. Even, Panginoon, ang aming pong community, ang aming pong syudad, ang aming pong barangay. We entrust to you everything, Lord. Samahan niyo po at ingatan ang bawat isa. At nawa po, Panginoon, ay katulad po ng lagi po namin kahilingan sa iyo, na anumang deepest desire ng puso ng bawat isa, Panginoon. Nawa po ay iyo po pagkaloob sa iyong tamang kapanahunan at sa iyong tamang kapanahunan. Lord, salamat po at ang aming pong puso ay nagdedeklara, ang bawat isa po sa amin ay nagdedeklara na ikaw po yung pong aming great God. Nagmamayari po sa amin. Karapat dapat naman po, Panginoon, ang pag-alayan ng pinakamataas na pagsamba. Ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang patuloy na kagalakang dulot ng pakikiisa sa Diyos Anak at ang ating kagalakang dulot ng ating pakikiisa sa Banal na Espiritu ay patuloy nawa nating maranasan ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Praise God, praise God. Salamat po, Pastor Arnel. So ngayon, dadako tayo sa ating greetings and announcement. Siyempre, pangungunahan ko na gusto kong batiin ng happy birthday yung ating mga July birthday celebrants. Si Bito Pangilinan, happy birthday sa'yo. And kumusta kay Tatay Archie? Then, siyempre, kung pangalawa, yung ating spiritual na tatay, si Pastor Arnel, happy birthday po at more strength, more power, siyempre more health po ang hiling po namin po para sa inyo. And para naman, ito pa, may pahabol pa mga birthday. Ito, kahit na ipag-grab na lang po dahil pandemic naman po, happy birthday po kay Brother Raul Balogal. So, hindi po kami mapili, kahit pizza na lang po sa kanya-kanyang bahay, pwede naman po yun. Also kay Brother Jude De Los Santos, advance happy birthday sa July 20.
Si Kuya Raul po, July 19 ha. Tandaan niyo po, July 19. Si Jude, July 20. Si Brother Randy Pulikin naman, July 21. Yan, happy birthday sa inyo. At syempre, mayroon pang parating na birthday sa July 25. Hindi natin makakalimutan yon, si Arnie Reyes, July 25. And also, meron pa tayong isi-celebrate na wedding anniversary. Kung hindi ako nagkakamali, kay Keds and Glessy Reyes, July 20 po sila. So, advance. Yan. Yun. May pumahabol pa. 12 said po. So, maraming salamat po. Wedding anniversary din po namin ni Ivy sa July 25 and we're so grateful na andito tayo ngayon. So, purihin ang Lord sa buhay ng bawat isa, sa mga may kaarawan na dumating at darating. Tuloy nga na talagang every year, doon mo mapipil yung gratefulness kasi ang Lord naman sa bawat araw na ginigising niya tayo hanggang sa dumating yung araw na kung kailan tayo pinanganak, napakalaking bonus na para sa atin na binibigay ang Diyos. So, ang lahat, binabalik natin lahat ng papuri para sa Diyos, syempre. And, ang Bible reading for the week natin is nasa Book of Ephesians. Book of Ephesians, ang ating Bible reading natin for the week. So, marami tayong matututunan dito, maraming i-reveal ang Lord dito. Siyempre, bago natin basahin lagi ang Bible, samahan natin ng prayer para mas lalo natin siyang maunawahan. And also, yung weekly natin prayer meeting, prayer gathering, via Zoom pa rin naman. Every Wednesday at 7 p.m. But don't you worry guys, kasi malapit na po tayo mag-resume ng face-to-face in God's time. Siyempre, ang Lord naman, ang Lord yung kaayusan natin. Siya yung gagawa ng way. From time to time, nagkakaroon ng magandang progreso. Andiyan na yung nababakunahan na yung marami sa ating mga church members, and ito na yung isa sa way ng Lord para siyempre iba pa rin talaga kapag naghaharap tayo, kita-kita, kamustahan tayo, iba yung nakakapagbigay tayo ng kalakasan sa bawat isa. Also, yung Women's Life Group gathering via Zoom pa rin naman every Friday at 8 p.m. So, I invited all women, mga kananayan, mga kababaihan. Pwede po tayong mag-join dito every Friday at 8 p.m. Kung may mga gusto kayong i-share, i-open. This is the best time para makapag-share tayo. Mai-open natin doon sa mga kasis natin, mga kabesi natin. Kung nahihiya tayo po, alusin na po natin yung hiya na yun. Kasi yung mga makakasama po natin dito, puro mga, hindi po walang hiya, yung mga madali po silang lapitan, mga shoulder na pwede nating lapitan. Marami silang may bibigay na mga inspirational words, inspirational talk. So, I invite you, all women na nakikinig kayo. Join po tayo every Friday at 8 p.m. via Zoom. And siyempre, sa pagpapatuloy natin, meron po tayong closing song. Sabay-sabay po tayo na magpuri sa Lord. Sabayan po natin ang ating mga music ministry team. Ayan, bago po tayo mag-ibahiwalay, awitin po natin ang ating closing song. God be the glory! Napakasarap naman umawit ng kapiling ka. Napakasarap naman, oh ano saya. Napakasarap naman umawit ng kapiling ka. Napakasarap naman, sadyang ibang-iba ang makapiling ka, ang makasama ka. Noon, ngayon, at magpakailanman, pangako mo di ako iiwan at hindi mababayaan. Noon, ngayon, at magpakailanman,
lamang sadyang ibang-iba ang makapiling ka, ang makasama ka. Noon, ngayon, at magpakailanman, pangako mo'y di ako iiwan at hindi pababayaan. Noon, ngayon, at magpakailanman, hindi ka magbabago, hindi ka magbabago. Ang makapiling ka, ang makasama ka, ang makapiling ka, ang makasama ka. Noon, ngayon, at magpakailanman, pangako mo'y di ako iiwan at hindi mapabayaan. Noon, ngayon, at magpakailanman, hindi ka magbabago, hindi ka magbabago. At magpakailanman, pangako mo'y di ako iiwan at hindi pababayaan. Noon, ngayon, at magpakailanman, hindi ka magbabago, hindi ka magbabago. Amen. To God be the glory, God, forever and ever.